Good morning. So ayun, hindi complete ang ating pagpunta ng Longogan kung hindi tayo makakaligo ng ilog or dagat. For now, ilog muna tayo. Actually, wala to sa plano. Kaso nga lang si Mother Lucas sila maglaban ng mga comforter at brown out. So wala tayong ibang choice kundi pumunta ng ilog. So maganda naman ang ilog dito, malinaw, malinis, malamig, kaya perfect na naman. At yun nga, habang palakad-lakad ako doon malapit sa ilog, nakita ako nito. Anong tawag dito? Parang basta kinakain ko ito ng elementary, ako yung parang orange kapag nahinog. Parang pakuan natin ang tawag dito, parang ganun. Actually, dito sa Longogan, mayaman sa paliguan, may dagat at ilog. Sa amin sa bahay namin, parang 50 meters away lang yung ilog. Kaso nga lang, simula na napabalita na may buhaya doon sa ilog, ay wala na ako nagbalik-balik doon. So ngayon, dahil nasugod-sugod siya, tingin ko naman di makakarating yung buhaya doon, kaya go kami doon. So maganda yung tubig, as in umaagos siya, tapos may mga part na para siyang natural pool, kaya maganda siyang liguan. Saka parang safe din naman kasi sa mga gilid-gilid niya parang mababaw. Kapag malulumos ka na, go ka lang sa gilid. So, di ba malinis siya pati, tapos malamig. Perfect para sa mga trip na lagi naliligo. At saka hindi siya makurikat katulad ng dagat na malagkit sa katawan at masakit na mata kapag naglangoy-langoy ka na nakamulat ang mata sa ilalim. By the way, yung ilog na ito ay matatagpuan sa Sitio Bulo-Bulo bago makarating ng Sitio Macandrey sa Barangay Longogan. At pasensya na hindi ko po alam kung sino pong may-ari ng ilog na ito, pero ipopromote ko na lang. Maganda po yung ilog. Sa mga gustong pumunta, go lang kayo hanggat bakasyon pa. Share ko lang yung ilog ng Longogan, malaki yung ambag sa childhood memories ko kasi dito na ako natutong lumangoy. So, nung high school kami, nagkatingkas ko nga kami para lang maligo sa ilog ko. Shout out sa mga friends ko dyan, alam niyo yan, hindi makakalimutan na nagbitin-bitin tayo na sa baliti sa may bukana. Charot lang. Booking tuloy. Alam niyo ba yung barangay namin yung pinaka nasira sa lahat ng barangay sa Puerto Princesa nung bagyong Odette? Alam niyo ba ang daming bahay nasira, ang daming mga properties yung nawala, yung school, yung mga bahay, tapos meron pang namatay. Kasama na yung ilog namin sa nasira, and thanks God, after almost 2 years, nakakahinga na rin, nakakabawi na yung ganda ng aming lugar. Tapos yung ilog na bumabalik na sa dati, yung kabuhayan ng mga tao. Ayun, at least nakakamuon sa hirap na pinagdaanan ng bagyong Odette. Tapos nalala ko pa rin kakaloon ko lang kasi pinayos ko yung bahay. Tapos yun, binagyo nung December 17 yung bagyong Odette. Sira talaga as in. Okay lang kasi at least walang napahamak na member ng family, walang na-deaths. Pero di ba ang sakit kasi nag-loan ka para paayos ang bahay. Tapos wala kang choice kundi mag-loan ulit para ipagawa naman ulit. Kasi importante yun kasi tirahan yun. So, at ayun na nga, si Mother Lou naglalaban ng comforter sa old way ng paglalaba. Yung parang hinampas-ampas yung mga kumot. Hindi ko alam kung effective ba kung natanggal ba ang dumi niyan. Mas mabango din naman pag natapos, pag natuyo na. Then syempre, bawal namin niliguan si Luna kapag pauwi na kami kasi mabilis tamigin si Luna kaya sorry na siya maliligo. So yun, enjoy na rin siya dyan. Tinaro namin lumangoy pero ayun, tumatakbo siya pa layo. Diba? Takot sa tubig. Si Luna, sanay namin sa tubig pero hindi ko alam bakit hanggang ngayon parang kapag nililiguan siya, takot pa rin talaga. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos syempre, hindi mawala ang mandatory slow-mo aura. Sarap lang. Tapos ayun na nga, lumipat kami ng pwesto kasi may nakita silang magandang spot doon sa taas ng nililigoan namin. Maganda kasi para siyang pool din. Tapos medyo malalim na lang. Pero maganda siya langoy-langoyin kasi pwede kang tumalon-talon, hindi ka matatama yung paa mo sa ilalim ng bato. Tapos yan nga, para kami mga, diba? Pwede dyan po mga personas. At ayun na nga, parang 9 AM ata atong pagligo-ligo namin na ito na medyo sumasakit na sa balat yung araw. Kaya yun, pagkatapos dyan, nag-contest lang kami ng langoy din. After namin maglangoy-langoy, then kwento-kwentuhan saglit. Nag-decide na kami ngamoy kasi medyo mainit na, sakit na sa balat. Yun lang, then, so yan, 10/10 siya sa akin at sure na babalikan ko siya. Baka bukas ka agad. Go!